Magandang gabi sa inyong lahat. Ibabahagi ko po itong kwentong naging karanasan namin noong nakatira pa kami sa probinsya. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa kalagitnaan ito ng 1980 hanggang 1990. Siya nga pala, tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Dino. Nakatira kami sa probinsya ng Aklan. Hindi ko lang babanggitin kung saang lugar talaga ito. Pero masasabi ko po na hindi ko malilimutang karanasan dati yung kwentong ito na magpasa hanggang ngayon ay naging rason kung bakit pihikan po ako sa aking kinakain. Sa aming nayo noon ay magkakakilala ang mga tao. Palibhasa, lahat yata ng mga nakatira sa aming baryo ay magkakamag-anak. Dahil dito, madalas ay nagtutulungan at nagbibigayan ng mga bagay-bagay. Nasanay na rin kami na kung may ulam kami, nag-aabot po kami sa aming mga kapitbahay. At paniguradong kapag umuwi na rin kami sa bahay ay may dadalhin din kaming ulam. Isang araw, nagulat na lang kami na may nagpapatayo pala ng bahay sa may tapat ng aming tirahan. Ayon sa aking ama, malayo naming kamag-anak yon. Kaya po pwede kaming makipagkaibigan sa kanila. Tinanong naman kaagad ni nanay kung saan nga ba nagmula yung pamilyang yon. At nang sabihin ng tatay ko, ay natahimik na lamang po ito. Napatingin na lang ako noon sa kanilang dalawa. At pinakiramdaman ko kung sino nga ba yung mauunang magsalita. Ngunit hindi noon nagsalita si nanay. At minabuti niyang lumapit sa may bintana at saka dumungaw roon. Pagkadungaw nito, nakita nga niya na abala ang mga tao sa kabila habang gumagawa ng bahay. Dahil hindi naman madalas na naroroon yung pamilyang yon, ay hindi pa namin sila nakilala noon. Minsan lang kasi sa isang linggo sila kung matulog sa kanilang bahay na pinagawa. Wala naman kaming nararamdamang kakaiba sa kanila nung una. Ngunit habang tumatagal, ay parang mas nakikilala namin yung aming kapitbahay. Lalo na nga nang doon na sila pumirme sa aming baryo. Isang araw po noon, dahil kaarawan ng nakababata kong kapatid, nagluto yung nanay ko ng pansit. Nang magawa na nga niya itong lutuin, inutusan niya akong bigyan nun yung aming kapitbahay. Hindi naman ako nakatanggi sa aking ina. At agarang dinala sa kapitbahay yung pinapabigay nitong pansit. Noong nasa tapat na nga ako ng kanilang bahay, agad nga akong tumawag. Habang naghihintay noon nang lalabas mula roon sa loob. Nagpapalinga-linga ako sa paligid. Napansin ko noon yung mga bakas ng dugo sa kanilang bintana. Kaya't ipinako ko nga yung aking paningin doon. Nasakto naman na lumabas yung isang ale na may bahay at tinanong kung ano nga ba yung aking sadya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ibinigay na nga sa kanya yung platong merong lamang pansit. Nagpasalamat naman po ito noon at sinabihan niya akong hintayin ko na lang daw yung pinggan dahil hugasan lang muna niya ito. Tumango naman po ako noon at sinundan ko lamang siya ng tingin habang pumasok na siya sa kanilang bahay. Naiwang nakatiwangwang noon yung kanilang pinto. Kaya kita ko yung loob ng bahay. At labis akong nagtaka noon nang mapansin ko na maging sa kanilang sahig ay parang may mga mansa ng dugo. Kinabahan ako noon, pero pilit kong iwinaglit sa isipan ko ang kung ano mang kutob ko. Isa pa ay baka nagkakamali lamang ako sa iniisip ko dahil medyo madilim rin doon. Pagkabalik ng ale, napansin niya siguro na nakatitig ako sa kanilang sahig kung saan nga naroroon yung parang mga mansa ng dugo. Dahil doon, pasimple niyang tinakpan yun ng basahan. Pagkatapos niyang gawin yon, ay binigay na nga nito sa akin yung pinggan namin tsaka nagpasalamat ulit. Noon din ay umuwi din ako sa aming bahay. Ngunit hindi nawaglit sa aking isipan ang nakita ko sa aming kapitbahay.
Pero dahil ayaw kong pagalitan ako ng aking mga magulang, itinikom ko na lamang yung aking bibig. Dumaan pa nga yung mga araw noon. At napapadalas yung pagbibigay ni nanay ng pagkain sa kapitbahay naming yon. Siya nga pala. Nalaman namin na Elang po yung pangalan ng ale. Kaya sinabihan kami ni nanay na tawagin siyang Tita Elang. Bilang respeto na rin po dito. Ang labis naming ipinagtataka noon ay kung bakit parang wala sa tradisyon ni na Tita Elang na magbigay ng pagkain sa kanilang kapitbahay. Hindi na lang yun pinansin pa ni nanay at hindi na nga ginawa pang issue. Para nga kasi sa kanila ay mainam yung magbigay kaysa nga tumanggap lang ng tumanggap. Isang pagkakataon po noon, nangamba si nanay at tatay dahil bali-balitang magkakasunod raw yung pagkamatay ng mga alagang hayop sa kabilang baryo. Wala raw pinipili yung nang bibiktima at tanging kinukuha raw sa mga hayop na yon ay yung mga lamang loob. Malakas yung kutob ni nanay na aswang nga yung may gawa nun. Kaya't minabuti nga nila na ikulong na lamang sa may silong ng aming bahay yung aming mga alagang manok. Ang kambing din namin noon ay tinatali nila malapit sa bahay at sinisigurado rin nilang naabot yun ng ilaw. Subalit isang gabi, nasa kahimbingan kami ng aming pagtulog nang malimpungatan nga ako noon. Sinubukan kong bumangon dahil naririnig kong nag-iingay yung aming mga kambing. Isang bagay lang yung nasa isipan ko noon, na merong aswang sa paligid. Nais ko noong gisingin yung tatay ko. Pero nang marinig ko yung mga kaluskos sa may labas ng bahay, ay nagmadali na akong lumapit sa may dingding para silipin yon sa siwang. Wala akong nakita, pero nang akmang aalis na nga sana ako sa may tapat ng dingding, may napansin akong anino roon na malapit sa kambing namin. Parang taong nakayuko at pilit na nagkukubli. Sa kadahilanang yon, tinawag ko nga yung aking ama habang nananatiling nakasilip pa rin ako sa may siwang. Dahil naisip ko na sa paraang yon ay magigising po ito kaagad. Napalakas yung pagtawag ko kay tatay noon at marahil ay narinig nga ng nasa labas. Kaya't nagmadali siyang umalis sa kanyang pwesto. Hindi ko nakita yung kanyang tunay na anyo dahil parang anino lamang po yung aking naabutan. At lalo ko ngang ikinagulat noong makita ko na tumungo sa may silong ng bahay ni Tita Elang yung kung ano mang nilalang na iyon. Nang magising na nga si tatay, sinabi ko yung patungkol sa pag-iingay ng aming mga kambing at pati na rin sa aking nakita. Nagmadali siyang lumabas dala yung kanyang itak. Ngunit nang makabalik siya ay sinabi niyang wala namang naroroon. Noong una ay nag-aalangan akong sabihin kay tatay kung saan nga ba nagpunta yung nilalang na aking nakita. Pero naisip kong baka may alam siyang ganoong bagay. Kaya't ibinulong ko nga po yun sa kanya. Sinabi kong pumunta yung naturang nilalang sa may silong ng bahay ni Tita Elang. Natigilan noon yung aking ama at hindi ko alam kung ano nga ba yung laman ng kanyang isipan. Sinabihan na lang niya kung wag nang isipin pa yon at itulog ko na lamang daw at bukas makakalimutan ko rin daw yon. Kaya't ginawa ko na lang din yung kanyang mga sinabi at nagpahinga na rin po ako noon. Nagising na lamang ako kinabukasan dahil sa ingay ng pagtawag sa labas ng aming bahay. Dumungaw ako noon sa bintana at nakita ko nga si Tita Elang. Meron po itong dalang mangkok. At naisipan ko kaagad na posibleng ulam nga yung kanyang dala. Sa kadahilanang yon, nagmadali nga akong lumabas sa aking kwarto. Naabutan ko noon yung nanay ko na papalabas na rin sa aming bahay. At dahil doon, hindi ko na nga siya natawag pa, kaya't hinayaan ko na lamang po ito.
Nakinig ako sa kanilang usapan. Sabi naman ng aming kapitbahay ay bibigyan daw niya kami ng kanyang adobo. Maaga pa raw kasi na tumutungo sa bayan yung kanyang asawa, kaya't nakabili daw kaagad sila ng karne ng baboy. Dahil wala namang hinala si nanay patungkol sa kanila, ay tinanggap po niya yon. Wala kasi noon yung tatay ko sa aming bahay para pigilan ito. Agad namang umalis yung kapitbahay naming yon. Pagkatapos nitong ibigay yung kanyang ibinigay, kaya't pumasok na rin sa loob ng bahay yung aking ina. Nang makapasok na nga rin po ito, tinignan ko yung adobo at agad nga akong natakam doon. Parang napakasarap po kasi ng pagkakaluto nun. Pero, nang maalala ko nga yung nakita ko noong nakaraang gabi, na pumunta rin sa may silong ng kanilang bahay, ay nag-aalangan na po ako noon. Ayon pa sa nanay ko, ulamin sana namin yon sa agahan. Ngunit pinigilan ko po ito at pabulong akong nagwika. Sinabi ko yung nakita ko noong nakaraang gabi. Ngunit sa halip na paniwalaan, ay pinagalitan pa ako ng nanay ko. Sinabi niya sa akin na wag daw akong gagawa ng kwento na ikakasira ng ibang mga tao, lalo ng araw ng kapitbahay. Medyo may kalakasan po yung boses ng nanay ko noon. Sa kabutihang palad naman, ay paparating na rin si tatay sa aming bahay at narinig po niya iyon. Pagkapasok niya ay nagtanong nga kaagad siya kung ano nga bang problema. Kaya agad namang sinabi ng aking ina yung tungkol sa aming napag-usapan. Kita naman kaagad ni tatay yung mangkok na merong lamang adobo. Kaya agad nga siyang nagtanong sa aking ina kung ito ba yung tinutukoy namin. At sinabi nga ni nanay na yun nga yung pinag-usapan naming dinalang ulam ni Tita Elang. Sa kadahilan ng yon ay namulagat nga yung mga mata ng aking ama at seryosong nagwika na wag daw naming babawasan yung adobong yon dahil hindi daw dapat namin yon kainin. Muli siyang lumabas sa aming bahay noon at pagkabalik nito ay meron na siyang dalang ilang pirasong kalamansi. Mabilis niyang hiniwa yung mga yon at pagkatapos ay piniga sa mainit-init pang adobo ni Tita Elang. Makaraan lamang yung ilang sandali, nagulat kami dahil kitang-kita namin kung paanong nagbago yung naturang adobo. Hindi ko magawang ipaliwanag yon, pero yung pinakamalapit na pagsasalarawan doon ay parang nabubulok po yun na karne. Gulat na gulat po noon yung nanay ko dahil kahit na napakainit pa po ng adobo ay kitang-kita na parang luma na po yung karne. Agad namang nagwika si tatay at sinabi niya na tama nga yung aking hinala at isang ang aswang si Tita Elang. Namulagat naman yung mga mata ng nanay ko noon. At pinagalitan pa rin po nito yung tatay ko. Hindi umimik noon yung aking ama at sa halip ay dinala nga niya yung mangkok na merong lamang adobo at tumungo sa may tapat ng bahay ni na Tita Elang. Tinawag niya ito at sinabi na ibabalik niya yung adobo dahil hindi kami kakain nun. Hindi naman bumaba yung ale at sa halip ay dumungaw lamang yun sa bintana at tinanong si tatay kung ano nga bang problema. Hindi naman sumagot yung aking ama noon at sa halip ipinakita nga nito yung laman ng mangkok. Umalis kaagad sa may tapat ng bintana yung ale at hindi na nga nagpakita pa sa aking ama. Itinapon naman niya kaagad yung adobong yon sa tapat ng bakuran ni na Tita Elang. Dinig pa niyang nagtaas ng boses yung mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Pero hindi na nga niya ito pinansin pa. Bumalik si tatay sa aming tirahan at sinabi niya kay nanay na totoo talaga yung kanyang hinala. Ayon pa nga sa kanya, hindi man lang humarap yung ali noong kumprontahin niya ito. Napabuntong hininga na lamang yung nanay ko noon at mabuti na lang talaga at hindi nga niya ipinakain sa amin yung ibinigay ng ali. Ang sabi pa niya
Umagang-umaga raw at balak na raw sana ng Ali. Nalasunin kami o hawaan. Noong mga panahong yon, dinig namin na nagbubunga nga si Tita Elang sa kabilang bahay. Sumili pa nga si nanay at tatay sa bintana para alamin yung sitwasyon doon. At ganoon na lamang yung kanilang gulat nang malamang dala na nga ng pamilya ni Tita Elang ang kanilang mga bag na may lamang mga damit. Napasigaw pa nga noon si tatay at tinanong sila kung saan nga ba sila pupunta. Pero inirapan lamang siya ni Tita Elang at hindi na nga pinansin pa. Dahil doon ay pinagmamasdan na lamang namin sila habang abala sa paghakot ng kanilang mga gamit. Ang duda nga ni tatay ay babalik na yung mga yon sa kanilang probinsya kung saan nga talaga sila nanggaling. Dahil doon kahit papano ay natuwa naman kami at nakampante sapagkat wala ng piligrong malapit sa amin. Umalis na nga sila noon at hindi namin alam kung babalik pa ba yung mga ito. Pero tumagal na lang po ng tumagal at wala na pong bumalik. Magmula ng araw na yon, wala na ring mga bali-balita pa patungkol sa mga hayop na natatagpo ang patay at wala ng mga lamang loob. Dahil doon ay lalong lumakas yung aming duda na si Tita Elang nga yung may gawa ng misteryosong pagkamatay ng mga hayop at ilang mga tao rin sa aming lugar. Mabuti na nga lang at hindi namin kinain yung ibinigay nito. Dahil kung nagkamali kami, malamang ay nakakain na sana kami ng karne ng tao at baka nahawaan na. Mabuti na nga lang at naging alerto rin po yung tatay ko noon kaya hindi namin yung nagawang kainin. Magmula po noon ay wala nang naging balita sa pamilyang yon. Kahit kasi malayong kamag-anak namin yung mga yon, ay hindi rin naman nagtagal yung pakikipagsalamuhan namin sa kanila. Matagal na rin pong nawasak yung kanilang bahay at hindi na rin po namin nakita pang muli ang mga taong yon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakinig dito. Paalam. Ang kwentong ito ay isa sa mga kwento sa channel ko na nagkaroon ng problema dahil sa ginamit kong background music. Sayang naman din yung kwento kaya heto at nagtiyaga po akong inarate po ito ulit. Maganda po ito pero syempre pakinggan nyo lamang po kung trip po ninyo. Hello po Sir Dan at sa lahat po ng mga nakikinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nelson. Taga Iloilo po ako. Ang kwento ko pong ito ay nangyari ilang taon na rin po yung lumipas. 16 na taong gulang lang po ako noon. Isang araw po, nabalitaan kong meron pong disco o sayawan sa kabilang barangay. Dahil kapistahan na raw pala nila doon. Ugali ko naman pong pumunta sa mga ganon. Kasama po yung mga barkada ko. Tamang tagay lang din po at tingin-tingin sa mga magagandang dalaga. 4 po kaming magbabarkada. Ito po yung mga kababata ko na mula pa elementarya hanggang mag-high school ay classmate ko na po. Pero syempre nagkahiwa-hiwalay naman po kami nung nasa kolehiyo na. Ang iba naman po ay hindi na rin po nakapag-aral. Pero madalas po kaming magkasama pa rin kapag wala pong pasok. Hindi naman po ako pangit. At matalino rin naman po kahit papaano. Pero hindi ko alam kung bakit. At lagi na lang po akong palpak sa mga babae. Biyernes po ng gabi noon. Hindi ko po malilimutan dahil tamang-tama po yon na wala pong pasok kinabukasan. Pormado pa nga po ako noon eh. Halos naligo na rin po ako sa pabango. Just in case meron pong babaeng lumapit. Sa amin pong 4, ako lang po yung walang partner noon. Dahil kasama na nga po ng aking mga barkada yung kanilang mga jowa. Nag-enjoy lang po kami sa sayawan pero dahil wala nga po akong jowa, tumabi po muna ako noon sandali. Sabay lumabas po ako para po sana magyosi.
Pero wala pong nagtitinda noon sa labas po ng basketball court dahil pinagbawalan po yung mga ito. Madalas po kasing nagkakaroon ng away kapag marami pong nagtitinda ng alak at iba pa sa mismong labas po ng court kung saan po merong sayawan. Kaya naglakad po muna ako ng kaunti para po bumili sa pinakamalapit na tindahan. Marami naman pong tao sa malapit. Pero medyo madilim po doon banda sa daan po papunta sa tindahan. Kaya kinuha ko po yung cellphone ko para gawing flashlight. Nung hawak-hawak ko na po yung cellphone ko, nakatutok lang po yon sa daan at nagpatuloy lang po ako sa aking paglalakad. Nung malapit na po ako sa may tindahan, meron po akong naaninag na tao malapit lang po doon sa kalsada, kung saan matataas na po yung mga talahib. Naaninag ko po yon sa dilim dahil nakasuot nga po yon ng puting damit. Nung una, akala ko po ay puting sako lang o kung ano man pong bagay na kulay puti. Hindi ko po makita yung buong katawan dahil sa matataas nga po yung talahib. Pero napatigil po ako sandali at tinignan ko lang po yun habang itinututok ko lang po doon yung cellphone ko. At aaminin ko pong medyo kinakabahan na po noon ako agad dahil parang nakayuko po ito at nakatuwad. Humakbang pa po ako sandali para mas tignan po yon. Pero ayoko pong puntahan talaga mismo dahil nag-aalangan din po ako. Lalapitan ko lang din po sana ng kaunti pa. Nung bahagya ko na pong nilapitan at inilawan, napansin ko po na napakahaba po ng buhok nun. Na halos lumusot na po yung ulo niya sa gitna ng kanyang binti. Hindi ko na po kinaya nang mapansin kong blanko lang po yung mga mata po nito. Yung tipong purong puti lang po yung makikita mo. Kahit hindi po ganun kalakas, narinig ko pong parang umuungol po yon. Yung tipong parang mahinang angil na parang handa nang umatake. Kaya agad po akong lumayo noon at sumigaw po ako sa mga tao. "Tulong! Pumunta kayo dito, dali!" Sigaw ko pa po noon. May nakapansin naman po doon sa paghingi ko ng tulong at tumakbo nga rin po papunta doon. Pero nung paglingat ko po pabalik doon sa nakatuwad po na babae, hindi ko po inaasahan ang nangyari. Mabilis po itong pumasok. Papunta po doon sa matataas na po talagang mga damuhan. At natigilan po ako sa aking kinatatayuan nung unti-unti na po itong nawala sa aking paningin. Parang hayop po ito dahil napakabilis po nitong kumilos. Nanginginig po yung boses ko noon habang ikinukwento sa ibang mga tao yung aking nakita. Karamihan po sa kanila noon tumawa lang po. Mabuti na lang daw po at hindi sila agad nagtawag ng tanod dahil pagtatawanan pa daw po sana pati sila. Pero meron naman pong iilan na nakumbinsi naman po sa aking mga ikwinento. Dahil nakita naman po nila na seryoso po ako sa aking mga sinasabi. Kasama po yung ilan sa mga lalaki. Hinalugog po namin yung talahiban. Ilang minuto din po kaming naghanap po doon. Pero wala po kaming nakitang kahit ano. Maliban na lang po sa mga punit-punit po na mga damit. May mga nagsasabi na baka nagpalit na daw po ng anyo. Dahil yung puting damit po na nakita namin, parang pareho po talaga doon po sa suot ng nakita kong babae. At isa pa, malinis pa po ito. Nahalatang bago lang po yun doon. At bakit nga ba punit-punit? Sandali pong nagkumpulan yung mga tao doon banda. Pero maya-maya pa, binaliwala lang din po nila yon. Dahil litong-lito din po ako sa mga nangyari, bumalik na lang po ako noon sa aking mga barkada. At ikwinento ko nga po sa kanila yung lahat. Nung una,
Sabi po nila baka lasing lang daw po ako. Pero alam naman po nilang isang bote lang po ng San Mig Light yung aking nainom. Imposible ka pong tamaan doon. Pero pagkatapos po ng pagpapaliwanag ko, naniwala naman po yung mga ito sa akin. At pumayag po yung mga ito na umuwi na nga lang po kami dahil nakita naman po nila sa aking reaksyon na talagang kinakabahan po ako noon. Yung jowa po ng isa sa aking mga barkada, taga doon lang din po sa baryo po na yon. Malapit lang din po doon. Kaya pumayag naman po ito na doon na lang sa kanila matutulog. Yung dalawa pa nga pong babae na jowa nga rin po ng dalawa ko pang barkada. Tunay na kaibigan po talaga yung mga barkada ko. Dahil nung nakita po nilang seryoso ako at andun pa rin po yung takot, agad pong naniwala yung mga ito. Kilala naman po kasi nila ako na hindi po ako magbibiro ng mga ganon. Sa daan po namin pauwi, pinag-uusapan pa rin po namin yon. Madilim na nga rin po noon at halos wala rin pong liwanag na nagmumula sa buwan dahil medyo makulimlim po noon yung langit. Kakaunti lang rin po yung mga bituin ng gabing yon. Nagpatuloy lang po kami sa paglalakad nang bigla na lang po kaming makarinig ng parang tunog po ng ibong uwak. Pero medyo kakaiba. Mahina lang po talaga ang tunog. Pero yung pagaspas po ng pakpak na naririnig po namin, parang sobrang lapit lang po sa amin. May kalakasan po kasi yon. Maraming puno ng mahogani sa gilid po mismo ng kalsada. At nagkataon pa po na nasa may parte po talaga kami mismo na wala na pong masyadong mga bahay. At puro mga puno lang po at may mga tanim din po na saging sa may baba po banda ng kalsada. Dahil dati po yung tubuhan doon pero napabayaan na po. Tumitingin-tingin na po kami sa itaas dahil patuloy po yung pagaspas ng mga pakpak. Pati po yung tunog ng mga sanga ng puno. Maririnig mo po talaga dahil parang lumakas nga po yung hangin. Nagkaroon na rin po noon ng kaunting liwanag habang patuloy po kaming naglalakad. Dahil bahagya na nga pong nahawi ang kaninang maitim na mga ulap. Ang sabi po ng isa kong barkada, "Mga pre, mukhang sinusundan talaga tayo ng nakita ni Nelson ah. Wakwak to sigurado ako. Kung sakali man, dalawa lang ang pagpipilian natin. Tumakbo o lumaban. Apat naman tayo eh." Sabi pa po ng barkada ko noon. Habang sinasabi niya po yon, naririnig po namin na parang lumalayo po yung tunog. Nakahawig nga po sa tunog po ng ibong uwak. Dahil napakahina na po nun, na parang ang layo na po talaga. Pero yung nakakatakot po doon, lumalakas po lalo. Yung pagaspas po ng pakpak, habang parang lumalayo naman po yung tunog. Dahil sa kaba po namin noon, tumakbo na po yung dalawa naming barkada. Kaya wala po kaming nagawa ng isa ko pang barkada, kundi tumakbo na rin po. Sinisigawan ko pa po sila noon na kumalma po muna, pero patuloy po sila sa kanilang pagtakbo. Habang tumatakbo po kami, lalo pong dumilim yung daan, na parang meron pong kung anong anino mula po sa itaas na tumatakip nga po sa liwanag ng buwan. Pagdingala ko po, napakalaking pakpak po yung aking nakita. Doon na po talaga ako natakot. Nagsisigawan po kami noon dahil sino ba namang hindi. Naririnig po namin talaga mismo yung pagaspas po ng mga pakpak ng kung anong humahabol sa amin. At nagdudulot po yun ng malakas po na hangin. Malayo-layo na po yung tinakbo namin noon at hinahabol pa po namin yung aming mga hininga. Nang mapansin ko po na nandoon na po kami banda sa parteng meron pong mga tanim na tubo at matataas po yung mga kugon.
Kahit takot na po ako noon, naalala ko po yung sabi sa akin ng lolo ko. Kapag hinahabol ka raw po ng wakwak, huwag kang manatili sa kalsada kung saan malinaw ka po nitong nakikita at pwede ka po nitong dagitin. Ang sabi pa po ng lolo ko, hindi ka raw madadagit ng wakwak kapag pumasok ka doon sa loob ng matataas na mga kugon. O pwede rin naman daw na sa loob ng tubuhan. Matatalim daw po kasi ang mga dahon ng mga ito. At maninipis lang daw po yung ibang parte sa pakpak ng wakwak. Na mapupunit daw po ito kapag sinubukan niyang bumaba at dagitin ka. Lalo pa at kailangan niya po talagang bumaba para magawa ka po nitong dagitin kung gumagapang ka lang po sa loob ng mga tubuhan o ng mga kugon. Malalakas lang raw po kasi yung mga ito kapag nasa itaas sila. Kaya sinigawan ko po noon yung mga barkada ko na umalis na kami doon sa kalsada at pumasok na kami doon sa loob ng mga kugon. Dito dali, magtiwala kayo sa akin. Sigaw ko pa po noon sa aking mga barkada na tinuturo ko po sila doon po sa loob ng mga kugon. Naagad naman po nilang sinunod. Kaya pumasok po kami doon at gumapang lang po kami doon sa loob. Nakadapa lang po kami doon habang paikot-ikot po sa itaas yung nilalang po na sumusunod sa amin. Alam po namin yon dahil naririnig pa rin po namin ang pagaspas at ang huni po nito. Madaling araw na po noon, kaya kahit nangangati na po kami doon, tiniis po namin yon. Lalo at alam po namin na patapos na rin po yung disco doon sa kabilang baryo. Kaya marami pong dadaan doon pauwi. Halos mag-iisang oras rin po kaming naghintay doon. Hanggang sa mawala na nga po yung nakikita naming paikot-ikot sa itaas. Dahil naririnig na rin po namin na marami na rin pong nagsisiuwian galing sa disco. Doon na po kami lumabas. At sumabay po kami noon sa mga taong pauwi na rin po. Wala po kaming imik noon. Dahil parang natroma nga po kami sa aming naranasan. Pinilit po naming manahimik sa mga nangyari po na yon. At sa pamilya lang po namin kami nagkwento. Wala naman din po kasing maniniwala eh. Baka nga pagtawanan pa po kami o husgahan. Maliban na lang po siguro kung maranasan mo rin mismo. Mag-ingat ka po sa daan mo pauwi, lalo kung mag-isa ka lang. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Ako nga pala si Jude at ibabahagi ko lang din itong kwentong ito sa inyong channel. Bale, hindi ko ito personal na karanasan dahil nangyari ito noong hindi pa ako pinapanganak. Itong kwentong ito ay naging karanasan ng aking ina at ng kanyang nakababatang kapatid. Natawagin po nating Tita Rita. Kasama rin pala rito yung isa nilang kapatid na lalaki. Nangyari po ito sa bahagi ng Samar, kung saan hindi pa gaanong magkakalapit yung mga kabahayan sa kanilang nayo noon. Noong mga panahong nangyari ito ay nasa edad na 20 anyos daw si nanay at yung tita ko naman ay 19 na taong gulang. Nasabi kong hindi pa ako pinapanganak dahil hindi pa nga nagkakilala si nanay at tatay ng panahong ito. Buwan daw yun ng Setyembre. Dahil nakaratay na lamang sa banig si Lola, naging salitan daw sila sa pagbabantay sa kanya. Dahil hindi nila ito hinahayaang mapag-isa sa kanyang kwarto. Dahil natatakot daw silang baka kapag balikan nila ito ay wala na itong buhay. Isa pang ikinakabahala nila ay ang pagkakaroon ng silong ng kanilang bahay. Madalas daw nilang tignan yon, lalo na kapag gabi dahil baka may nakakapasok daw na aswang. Isang umaga nga po noon, dahil parehong maglalabas sa lumang balon si nanay at tita, nakiusap daw sila sa isa nilang kapatid na tawagin po nating Tito Roy na ito na nga muna yung tumingin kay Lola.
Noong pumayag naman daw si Tito, agad daw silang tumungo sa may lumang balon na dala yung kanilang mga labahin. Bago nila simulan yung kanilang paglalaba, inisa-isa daw nila yung mga damit nila at tinignan dahil baka may naiwan daw doon. Laking gulat nga nila dahil hindi nila makita roon yung isang damit ni Lola. Ang sabi naman ni Tita ay baka nakalimutan lamang daw nilang ilagay sa kanilang lalagyan, o kung hindi man nagawa na nga nilang laban yon. Ngunit nanindigan si Nanay na nasa basket daw yung naturang damit na yon at siya nga mismo yung naglagay nun. Kalaunan, dahil inisip nila na baka naiwala nila yung damit na yon habang patungo sila sa lumang balon, kaya't naisipan nga ni Nanay na balikan yon sa kanilang dinaanan. At habang naglalakad ito, nakaramdam daw siya ng kakaibang kutob. Parang may ideya daw na pumasok sa kanyang isipan noon. Naninakaw nino man yung damit na yon ni Lola. Ngunit tuwing iniisip daw ni Nanay kung sino nga ba yung posibleng magnakaw nun, ay wala namang tao na pumapasok sa kanyang isipan. Nakabalik si Nanay sa kanilang bahay at sinubukan nga niyang hagilapin doon yung nawawalang damit ni Lola. Subalit hindi nga niya ito makita kahit nasaan man siya maghanap. At dahil doon, sumuko na raw si Nanay noon at minabuting bumalik na lamang sa lumang balon para matulungan sa kanyang paglalaba ang kanyang kapatid. Naisip kasi niyang sayang yung oras noon at may iba pa silang dapat na gawin. Tinulungan nga niya si Tita sa kanyang paglalaba hanggang sa magawa na nga nila itong tapusin. Hindi nila hinanap pa yung damit na yon ni Lola dahil mag-aaksaya lang nga sila ng kanilang oras. Kaya't hanggang matapos nga raw sila ay hindi na nga nila napag-usapan pa yung tungkol doon. Umuwi na agad sila at isinampay yung kanilang mga nilaban. At pagkatapos nga ay tinungo nila yung silid ni Lola tsaka tinanong ito patungkol sa kanyang nawawalang damit. Ayon pa nga kay Lola, nagawa nga niyang suotin yon at inilagay na raw ni Nanay yon sa may basket ng mga labahin. Sa kadahilan ng yon, lalo pang nagtaka si Nanay dahil hindi nga nila nalaban yon. Bunsod nito, naisip nilang baka may kumuha ng damit ni Lola. Ang naging palaisipan lang sa kanila noon ay kung sino nga ba yung kumuha at kung ano yung pakay ng taong kumuha ng damit ni Lola, dahil alam nilang luma na rin yon. Dumanoon yung mga araw at napansin nga ni Nanay na parang unti-unti raw na nanghihina si Lola. Naging madalas na rin daw yung kanyang pag-ubo at minsan pa raw ay hirap na itong huminga. Dahil wala naman silang pera para dalhin si Lola sa doktor, ay umasa na lang daw sila sa mga halamang gamot. Pero kahit na anong nilagang dahon pa yung ipainom nila kay Lola, ay hindi pa rin daw nawawala yung kanyang ubo. Nagkaroon na nga sila ng hinala noon na baka kinukulam ito. Ngunit dahil hindi naman naniniwala sa mga kulam itong si Tito, sinabi niya na walang kinalaman ang bagay na iyon sa pagkawala ng damit ni Lola. Sinabi pa nga niya kina Nanay na siya na lamang yung bahalang maghanap nun, dahil baka napagkatuwa ng mga aso tinangay na nga kung saan. Ayon pa nga sa kanya, malamang daw ay may naamoy yung aso roon o nalasahan, kaya't napagtripan niya nga itong damit ni Lola. Napatango na lamang si Nanay at Tita noon, tsaka hinayaan nga si Tito na umalis para hanapin yung damit ni Lola. Isa pang bagay yung nagbibigay ng pangamba kina Nanay noon, maliban sa usaping kulam, ay baka may nakakuhang aswang daw sa damit ni Lola. At maamoy niya nga si Lola sa pamamagitan nun. Ang malala pa doon ay baka balik-balikan nga raw nito si Lola at unti-untiin, lalo at isa nga sa mga tinatarget ng mga aswang ay yung mga taong merong sakit.
Dumaan pa nga yung mga araw at lalo pang nanghina si Lola. Napapadalas na rin yung kanyang pag-ubo at parang may kasama na ring dugo. Sinasabihan naman siya ni nanay na huwag dura ng dura sa may siwang ng sahig. Pero hindi nakikinig si Lola at wala naman daw kasing kakain ng kanyang idinura dahil wala naman silang alagang aso kahit pusa. Isang gabi, habang naghahanda para matulog, ay may narinig na ngang mga pagkahol si nanay. Tinawag nga nito si tita at tinanong ito kung saang banda raw ba tumatahol yung mga asong yon. Pareho na lamang silang nabahala noon nang malaman nila na papalapit ng papalapit sa kanilang bahay ang naturang mga pagkahol. Lumakas nga yung kabog ng kanilang puso dahil parang nagbabadya raw yun ng masamang signos. Parehong kinutuban ng hindi maganda si nanay, kaya't ginisingan nila si tito. Na noon ay nakainom nga raw. Agad naman daw itong nagtanong kung ano nga bang problema. At ginising pa nga siya nila nanay. Ngunit nang akmang sasagot na nga raw sana si nanay, biglaan daw na napaungol si Lola na parang hirap sa kanyang paghinga. Napatakbo nga sila patungo sa kanyang kwarto. Ngunit nang naroon na nga sila, ay kita nilang himbing sa pagtulog ang kanilang ina. Dahil doon, nagkaroon nga sila ng kutob na hindi si Lola yung may gawa ng kanilang narinig. Sinabi ni tita kay tito na baka merong aswang sa paligid. Magsasalita pa nga sana yung tsuhin ko para kontrahin ito. Ngunit sinabihan siya ni nanay na maiging tignan na lang niya dahil iba rin yung nakakasiguro. Pumayag naman daw si tito at lumabas nga raw ito para tignan yung paligid. Pero sa isang kondisyon. Sasamahan daw siya ni nanay at ito raw yung humawak ng kanilang flashlight. Wala nang nagawa noon yung nanay ko kung hindi yung samahan nga si tito. Pagkababa daw nila, agad nga nilang tinignan yung buong paligid ng bakuran. Nakailang balik na raw sila noon, maging yung mga silong ay kanila ring tinignan. Ngunit wala naman silang nakitang aswang o kahit na anong hayop doon. Babalik na sana si tito sa loob ng kanilang bahay, pero hindi raw naging kumbinsido si nanay. Sinabi niya kay tito na lalabas muna sila at mag-iikot sa paligid para siguraduhin na wala ng aswang doon. Subalit pareho silang natigilan noon at nagulantang. Nang makita nila yung damit ni Lola na nasa lupa, nagkatitigan nga si nanay at tito dahil hindi nila alam kung paanong napunta yon doon dahil madalas naman daw na madadaanan yung parting yon. Ayon pa nga kay tito, kung naroroon lang daw talaga yon nung una pa lang ay dapat nakita na nga nila yon. Dulot ng pagkakuryoso nilang dalawa, nilapitan nga nila yung damit. Pupulutin sana ni nanay yon at iuwi. Ngunit lalo silang nagulat nang makitang basang-basa na raw yon ng malapot na likidong parang laway. Sobrang lapot daw at lansa. Kaya't minabuti nga nilang hayaan na lamang iyon. Sinabi ni nanay kay tito na merong aswang sa paligid. At malakas yung kanyang kutob na ninakaw ng aswang yung damit ni Lola. At yun yung rason kung bakit parang mas lumala nga yung sakit nito. Dahil doon ay napamura nga raw si tito. Kahit pa na hindi siya naniniwala noon sa aswang. Kinakailangan pa rin niyang paniwalaan para maprotektahan si Lola. Noong mga panahong yon ay may nakita raw si nanay sa gilid ng kanyang paningin. At ayon pa sa kanya, parang anino raw ng aso na may mahahabang mga paa. Pero parang mas mataas daw yung nasa bandang likuran nito. At ayon pa nga kay nanay, ay pumasok daw yung asong yon sa loob ng kanilang bakuran. Dahil doon ay nagmadali na nga silang pumasok sa bakuran nila. Nang makapunta yon sa may silong ng kanilang bahay, dinig na dinig nila ang paghinga nito na parang hinihingal.
At habang nasa ganong sitwasyon, yung nilalang na iyon ay naulinigan din nila na parang napapaungol si Lola na parang nahihirapan na ngang huminga. Habang patagal ng patagal noon, pansin nila na parang pahina na rin ng pahina ang ginagawang ingay ni Lola. Samantalang yung aso naman ay nakatingala lang daw sa may sahig. At paminsan-minsan ay sumisinghot pa raw yun sa lupa at parang may kung anong kinakain doon. Nakakadiri man po kung isipin. Pero yung kinakain yata nito ay yung mga dinudura na ring dugo ni Lola. Nagkaroon si nanay ng kutob na may hindi magandang mangyayari kay Lola dahil nga sa kanyang pag-ungol na parang nahihirapan na ito. Kaya't nagmadali nga silang pumasok sa bakuran. Noong makita na nga nila nang malapitan yung aso, ay doon nga nila napagtanto na itim pala talaga yung kulay nito at sobrang payat raw nito na parang isang buwang hindi kumain. Dahil sa ginawa nilang ingay, ay napalingon daw yung hayop na yon at napakapit na lang daw si nanay sa braso ni Tito. Nang makita nga nila na nagbabaga yung mga mata ng asong yon at naglalaway raw ito na parang nauulol. Sa kadahilanang yon, dumampot nga si nanay at Tito ng bato. Tsaka pinagtulungan daw nilang batuhin yung asong yon. Hindi sila tumigil habang pinagmumura yung naturang hayop. Nagagawa naman daw nilang tamaan yon. Pero himala raw na hindi man lang yun umatungal, na parang hindi nga nasasaktan. Habang ginagawa daw nila yon, naging panay daw yung kanilang pagmumura. Hindi naman daw kasi nila malapitan yon dahil takot nga silang atakihin sila nito. Habang ganun nga yung nangyayari sa kanila, narinig daw nilang sumigaw ng napakalakas si Tita. At sa kadahilanang yon, mabilis nga silang pumasok sa loob ng bahay at tumungo na sa kwarto ni Lola. Pagdating araw nila roon, nagulat daw sila dahil naghihingalo na nga yung matanda. Lumapit daw si nanay roon at kinausap ito. Sinabi nila kung nais nang magpahinga ni Lola, ay magpahinga na ito at wag na silang intindihin. Lalo at matagal-tagal na rin daw itong nakaratay. Napatitig na lamang sa kanila si Lola at isang mahabang pagsinghap ang ginawa nito at tuluyan na raw itong nalagutan ng hininga. Sa halip na umiyak noon, ay nagmadaling bumalik sa may labas ng bahay si Tito. Dala nga niya ang kanyang baril noon at nilapitan niya yung silong kung saan nga nila nakita yung malaking aso. Naroroon pa rin daw yung asong yon at nanatili daw na nakatingala at animoy minamatsagan yung mga galaw ng taong nasa loob. Sa kadahilanang yon, agad nga raw siyang binaril ni Tito at tinamaan daw yon sa may bandang tagiliran. Nagulat naman daw yung hayop at paika-ikang lumabas ng silong ng bahay. Nagulat naman daw yung hayop at paika-ikang lumabas sa may silong ng bahay. Agad raw siyang binaril ni Tito at tinamaan sa may bandang paa. At matapos matamaan ni Tito yung naturang nilalang, ay nagmadali raw itong lumayo sa kanilang bahay. Ganoon na lamang yung gulat ni Tito nang makita niya kung paanong nagawang lundagin ng aso yung mataas nilang bakod. Partida pa, meron na itong tama pero talagang mabilis pa rin daw at maliksi kung kumilos. Sa nasaksihan nga niyang iyon, ay naniwala na nga siyang isang aswang yung naturang hayop at malamang ngayon nga yung nang bibiktima kay Lola. Kaya ito binawian ng buhay. Sinubukan pa raw niyang habulin yung asong yon sa may labas ng kanilang bakuran at ganoon na lamang yung kanyang pagmumura noong makita niyang tangay-tangay ng dambuhalang aso yung damit ni Lola na puno na nga ng laway. Sa kadahilanang yon, tumibay daw yung paniniwala ni Tito na tama nga yung kanilang mga hinala. Hanggang sa nawala na rin daw yung nilalang nung hindi na rin daw ito maabot ng kanyang ilaw. Noong binuburol naman daw si Lola ay hindi nga nila ito hinayaang walang bantay. Dahil naisip nila na baka bumalik pa nga yung aswang na tumangay ng damit nito.
Pero hanggang mailibing daw ay wala na ring aswang na bumalik pa. Naging palaisipan yon sa kanila pero wala na rin silang magawa kundi malungkot na lamang sa mga nangyari. Gayunpaman inisip na lang daw nila na mas maigi na rin yon. Lalo at matagal na rin daw na nagtitiis yung kanilang ina. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Noli. Lumaki sa probinsya sa isang baryo sa Oriental Mindoro. Nakaranas din po ng mga kwentong patungkol sa mga aswang. Pero uunahin ko pong ikwento. Itong karanasan po namin noong dekada 70. Ang una po naming karanasan sa mga aswang. Mga 1978 o 79 siguro nang mangyari ito. Diyan lang po banda at kabataan ko pa po ito. Mga 14 na taong gulang lang din po ako noon. Tahimik naman po at masaya yung buhay po sa probinsya. Lalo na po nung kabataan ko. Simple lang po yung pamumuhay, hindi masyadong komplikado kahit may kahirapan nga din po yung buhay. Ganon pa rin naman po yung hirap ng buhay namin ngayon sa totoo lang. Sa edad kong mga 14 ng panahon po na yon, sanay na po akong magbanat po ng buto. Kahit yung mga nakababata ko pong kapatid. Sa mura po naming katawan, maghapon na po kaming nagbabanat ng buto. Nangangahoy, nagsisibak, nagbubungkal ng lupa sa pinagtataniman namin ng mga gulay. At sumasama rin po sa laot paminsan-minsan para mangisda. Sa edad ko pong yon, nag-aaral pa naman po ako. Nakapagtapos din po ako ng high school nung huli. Pero alam na alam po namin ang hirap ng buhay, lalo na po nung umalis po yung nanay ko at iniwan nga po kami. Ang tatay ko po kasi ay naglalasing din po noon. Madalas po silang nag-aaway dahil doon. Dahilan para masaktan po ng tatay ko si nanay kung minsan. Hanggang sa hindi na nga po siguro kinaya ng nanay ko at lumayas na lang po ito. Simula po noon, unti-unti naman pong nagbago yung tatay ko. Tumigil po ito sa kanyang paglalasing at naging mabuti naman pong ama. Kaso nga lang huli na rin po dahil hindi na po talaga bumalik yung nanay ko. Dito na rin po banda nagsimula ang karanasan po naming hindi po namin malilimutan bilang pamilya. Tuwing Sabado po at Linggo noon, madalas po na pumupunta po sa bayan yung tatay ko para ibenta po yung mga produkto po namin. Mga gulay at prutas po yon dahil marami po kaming mga tanim na gulay at prutas. Bago lang po yun noon dahil dati po kasi may kababaryo po kami na namamakyaw po ng mga gulay at prutas namin. Para siya na rin po yung magbenta sa bayan na itago na lang din po natin sa pangalang Mang Ramil. Ang problema lang po namin noon kay Mang Ramil, binabarat po niya masyado yung mga produkto po namin. Ang dami pa nga pong libre dahil meron pong mga nare-reject pero hinihingi pa rin po niya yon. Tapos ang mura po ng presyo nitong binibigay po sa amin. Doon na po napilitan yung tatay ko na magsarili na nga po. At siya na mismo yung nagbenta doon sa bayan. Isang Sabado po ng gabi, mga bandang 7:00 po ng gabi noon. Bigla pong may kumatok sa pinto namin. Nung buksan po yun ng kapatid kong si Andrew, na mas bata lang po sa akin ng mga 2 taon. Wala naman raw pong tao doon. Tinawag pa po nito yung tatay namin noon, doon po sa labas pero wala po talaga. Pinapasok ko na lang po siya at nagsimula na lang po kaming maghapunan. Nagluto po ako ng tuyo noon para meron po kaming pangulam. Naghanda na po kami sandali. Pero hindi pa man po kami nakakapagsimula. Bigla pong nagtawag sa labas yung tatay ko. Buksan daw po namin yung pinto. Binuksan ko nga po yon at nandoon nga po yung tatay ko na meron pong pinapasang sako
na may laman pong mga gulay. Ang tumal daw po kasi ng bintahan dahil ang lakas po ng ulan doon sa bayan. Medyo malayo po kasi yung baryo namin doon po sa bayan. Ang sabi po nito sa akin, samahan ko daw siya roon sa may labasan dahil may mga panindang gulay at prutas pa daw doon at kailangan daw niya ng tulong sa pagbubuhat. Nalungkot po ako noon dahil mukhang sobrang tumal nga po ng paninda na marami nga pong natira. At sinarado ko na nga po yung pinto, sabay sumunod na nga po ako kay tatay. Hindi naman po ganun kalayo yung labasan sa bahay namin. Kaso hanggang doon lang nga po talaga binababa dahil hindi naman po makakapasok ang kahit anong sasakyan doon po banda sa amin. Magubat po kasi doon at talagang tao lang po yung makakadaan. Mano-mano din po naming binubuhat ang mga paninda palabas po ng kalsada. Bago po umalis yung tatay ko sa umaga. Kaya ganon rin po kung merong mga natitirang paninda. Habang naglalakad po kami noon palabas nga po ng kalsada, bigla po kaming nakarinig ng isang alulong. Yung tipong nakakabigla, nakikilabutan ka po sandali. Binaliwala lang po namin yon dahil hindi na rin naman po yun bago kahit medyo kakaiba po talaga yung narinig namin noon. Pero syempre hindi naman po yung tipong bigla po kaming nag-isip na baka merong ganito o baka merong ganyan. Ang sabi lang po ng tatay ko noon, "Anak, bumalik ka na muna siguro. Takbuhin mo muna at sabihin sila na isara lahat ng pinto at ng bintana." Wika po noon ng tatay ko. Siyempre, nag-aalala rin po siguro yung tatay ko noon. Kahit unang beses pa lang din po namin na parang kinilabutan po ng ganon. Kaya sinunod ko naman po yung sabi ng tatay ko. Habang nagpatuloy naman po siya. Lalo at nasa may kalsada na nga rin po kami. Tumakbo lang po ako noon na hindi naman po yung tipong natakot po ako o ano. Kinilabutan lang din po kami sa alulong dahil nakakakilabot po talaga yung tunog nun. Nakarating po ako sa bahay noon at sinabihan ko nga po yung mga kapatid ko na isara nga po lahat ng mga bintana at pinto. Pumasok na rin po ako noon sandali para uminom na nga rin po muna ng tubig. Sabay kinuha ko po ulit yung sulo. Sinindihan ko po yon at babalik na po sana ako para samahan po yung tatay ko. Nung pagbukas ko po ng pinto, ilang metro lang po doon sa may labas po mismo ng pinto, sa likod po ng mga damo, may nakita po akong parang isang napakalaking aso na nagliliwanag po yung mga mata sa dilim. Hindi po ako sumigaw noon. Natigilan po ako sa may pinto po mismo. Naaninag ko lang po yon. Kaya gusto ko pong makasiguro noon at dahan-dahan ko pong iniangat ang hawak kong sulo para mas makita ko nga po kung ano nga ba yung nandoon. Ngunit bago ko pa man po yun magawa, nakita ko pong mabilis po yung lumabas sa may damuhan na parang aatakihin po ako. Nabitawan ko po yung sulo noon at agad ko nga pong isinara yung pinto sa baylak po doon. Napasigaw po talaga ako noon. Kaya yung tatlo ko nga pong kapatid nagulat na rin po. Meron pa po akong dalawang nakababatang kapatid na lalaki at meron pong isang babae. Nakiramdam po muna ako noon at parang bigla naman pong tumahimik yung paligid noon, Sir Dan. Sinenyasan ko nga po yung kapatid ko na tumahimik muna. Sabay dahan-dahan po akong pumunta sa kusina para kumuha nga po ng kahit anong armas. Nakuha ko po noon yung ginagamit po namin ng tatay ko minsan sa pangingisda po namin noong araw. Parang sibat po yon. Bale, kahoy po yung hawakan at sa dulo po nun ay meron pong maliit na bakal na pinatulis. Yun po yung una kong nakita kaya yun din po talaga yung una kong dinampot. Nung bumalik naman po ako doon sa may maliit po naming sala kung saan po yung mga kapatid ko,
Tsaka naman po kami nakarinig na parang may kumakalampag po doon sa may pinto, sa likod po ng bahay namin. Naiyak na po noon ang babae kong kapatid dahil natakot nga po ito. Alam ko po noon na hindi po ganun katibay yung pinto po namin. Gawa lang po yon sa tinagpi-tagpi pong maninipis na mga tabla. At meron po yung mga siwang. Pinuntahan ko po agad yon. Habang yung mga kapatid ko naman po ay nakasunod lang din po sa likuran ko. Pagdating po namin doon po sa may kalaparang siwang sa ilalim po ng pinto, bigla pong may sumilip na nilalang. Yung tipong parang dumapa po ito doon para talagang tignan ang nasa loob po ng bahay. Yung siwang po na iyon, kapag pinasok po yung kamay ng bata, makakapasok po talaga. Kaya nakita din po talaga namin yung itsura po ng nilalang sa likod po ng pinto. Hindi ko po alam noon kung saan napunta yung malaking aso o kung siya rin po ba yon. Nung alam ko pong mabubuksan na po talaga nito yung pinto po namin at nag-iiyakan na rin po yung mga kapatid ko, lakas loob at mabilis po akong lumapit sa pinto. Sabay tinusok ko po yung nilalang ng hawak kong armas. Doon po sa butas sa pinto na medyo may kalakihan po. Maliit na bakal nga po kasi na napakatulis. Yung nasa dulo po ng hawak ko dahil ginagamit nga po namin yon bilang pangsibat po sa pangingisda. Naramdaman ko talagang bumaon po yon, Sir Dan. Kaya inulit ko pa po yun ng siguro mga 2 beses pa po. Minaliit po siguro kami ng hayop na aswang dahil nakita po niyang takot na takot kami. Pero sigaw ng sigaw pa rin po noon ang aking mga kapatid. Narinig din po namin ang hiyaw ng nilalang na parang nasaktan din po yon. At kasunod po nun ay ang angil na halatang galit na po ito. Ngunit kasabay po nun sa wakas po ay narinig na po namin ang sigaw mula sa tatay ko. Mabilis po yung papalapit doon na halatang tumatakbo. Sa punto po na yon, Sir Dan, nakahinga po kami ng kaunti dahil tumigil po yung nilalang sa kanyang pag-angil. At narinig na nga po naming tumakbo na po yon. Sinubukan ko pa pong silipin po sa pinto at nakita ko po mismo na tumatakbo po yun doon sa may likod po banda ng bahay namin. Napakabilis po nung kumilos at napakaitim po ng balat na mabilis po yung nawala sa paningin ko. Ayon nga po kay tatay, may buhat-buhat na raw po siyang kaing na merong lamang mga mangga. Nang mapansin daw po niyang parang natagalan talaga ako. Hanggang sa makarinig ng araw po siya ng sigawan. Kaya agad po niyang binitawan ang kanyang pasan-pasan at kumaripas na nga po ito ng takbo. Lalo at wala nga po kaming kapitbahay. Isa-isa po kaming niyakap ng tatay ko noon nang malaman po niyang nangyari. Ang sabi po ni tatay, iisang tao lang daw ang kanyang naiisip na makakagawa nun sa amin. Walang iba kundi si Mang Ramil, ang dating pinagbebentahan namin ng aming mga produkto. Siguro ay nagalit daw po yon noong si tatay na po mismo yung nagdadala sa bayan, lalo at maugong na rin daw pala ang mga usap-usapan na si Mang Ramil daw ay isang aswang. Ang ginawa po ni tatay noon, Sir Dan, kinaumagahan, kinausap nga po niya si Mang Ramil at sinabi pong sa tuwing mag-harvest po kami ng mga produkto namin, sa kanya namin ibibenta ang iba doon, habang itutuloy pa rin ng tatay ko ang pagbebenta sa bayan. Kung baga parang hahatiin lang nila. Direkta rin pong sinabi ng tatay ko kay Mang Ramil na alam niyang baka ito yung may gawa sa nangyari sa amin ng gabing yon. Kaya gagawin daw po yun ng tatay ko basta't wag lang po niyang galawin ang pamilya namin. At alam niyo po ba yung naging tugon ni Mang Ramil? Tumangulang daw po ito na hindi man lang po niya pinabulaanan ng sinabi ng tatay ko, na parang tinanggap lang din po nito ang kasunduang inilatag sa kanya ni tatay.
Patunay na tama nga po talaga yung hinala ng tatay ko. Simula nga po noon, hindi na po kami nakaramdam ng kakaiba. Ang sabi po ni tatay, baka gusto lang daw po kaming takutin ni Mang Ramil. At hindi naman daw ito siguro ganun kasama. Pero dahil nga po isa nga po itong aswang, patuloy lang po kaming nag-ingat po noon. Hanggang ngayon po, kami pa rin po yung nagmamay-ari sa lupa pong tinataniman namin ng mga gulay at prutas. Habang si Mang Ramil naman po, pumanaw na po, ilang taon po yung nakaraan. At ganun rin po yung tatay ko. Hanggang dito na lang din po siguro ito. At kung mapili po ninyo ito, baka magpadala pa po ako ng iba ko pa pong karanasan. Salamat po.